Alam mo, Alvin, hindi siya magaling magpaliwanag. Nagkataon lang kasi pareho kayo ng kulay. Yung pinakamagaling na political analyst. Gago! Na lahat ng kandidato nila shoot sa inodoro. Zoom na po natin ang numero unong political heckler ng Pilipinas, pero numero uno din tong political analyst Kahit sinasabihan siya ng iba na hindi yan may mga mayayabang na nagsasabi na si Ronald Llamas hindi yan political analyst. Pero para sa akin itong pinakamagaling magpaliwanag sa mga politikang topics Secretary Ronald Llamas in the house. Hi, Sec! Alam mo, Alvin, hindi siya magaling magpaliwanag. Nagkataon lang kasi pareho kayo ng kulay. Alam naman natin kayong ABS-CBN, lahat kayo dyan, pare-pareho kayo ng kulay. Kasi galit na galit kayo sa mga Duterte dahil natanggalan ng trabaho yung mga kasamahan ninyo. Bumabawi kayo Lahat ng mga tono ng mga political, mga commentator dyan, iisa Galit kay Marcoleta, galit sa mga Duterte, obvious na obvious. Magandang umaga, Alvin. No? Salamat naman sa iyong magandang introduction. Siyempre. Sure, if I deserve it. Siyempre marami na naman kukontra. Personal ko yung naranasan. Bakit ba? Para sa akin, ikaw ang pinakamagaling. Magpaliwanag. Para sa akin naman, kayong dalawang tanga mag-uusap. Para sa akin yun Hindi ko sinasabing tanga kayo. Para sa akin, para kayong tanga pareho. May politika, yung alam mo yun, yung may yung arok, yung carry, yung kayang sabayan ng ordinaryong mamamayan. Secretary, anong basa mo? Nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Well, una, hindi naman siya bago. Nagsabi na siya a couple of times before, a year ago, more than a year ago, na siya ay interesadong tumakbo sa 2028. Isa sa dahilan yan kung bakit mataas yung kanyang survey. Dahil siya pa lang ang nagpapakilala. Ngayon, finormalize na yun. At medyo calculated yung timing. Dahil kahapon ay dapat umakyat na sa Rules Committee yung impeachment niya, yung tatlong articles of impeachment. So, malinaw na fine-frame niya yung kanyang pagtakbo batay dyan sa impeachment na malamang ay mangyari sa Kongreso. So, framing yan Ang framing niya ay kaya siya ini-impeach ay siya ay kandidato for president. Yun yung una. Yung ganong klaseng framing. Ikalawa ay dahil sa kanyang pag-announce at siya ay for now ay number 1 sa mga survey, ikalawa ay magandang oportunidad ito para yung mga politiko natin, especially mga kongresista, ay kausapin na siya ay medyo magdalawa o tatlong isip para pumirma dito sa kanyang impeachment. So, ibig sabihin parang babala ito, parang warning ito, Sec? Yes, sa mga congressman at mga mambabatas na parang, sige. Warning at negosasyon na sumama na kayo sa akin. Huwag kayong pumirma dyan sa impeachment. Tatakbo akong presidente at kung ako ay manalo, ay delikado ang inyong posisyon. Katlo ay katulad ng sinabi ko kanina, makakatulong ito para magkaroon siya ng bump sa survey na finormalize na niya yung kanyang pagtakbo. So malamang yung susunod na survey, inaasahan niya na siya ay magkakaroon ng bump dito. Dahil alam naman niya ng mga survey firms ikaw ay magkakaroon ng pagtaas o bump kung i-announce mo na ikaw ay tatakbo. So yun yung tatlong dahilan. Tingin ko in terms of framing para dito sa kanyang kandidatura. So yan ba'y magkakaroon ng epekto sa mga mambabatas naman, sa mga congressmen specifically, para hindi magtagumpay ang impeachment laban sa kanya?
Posible dahil just a few months ago ay may mga tao na siya na kumakausap sa mga kongresista na all is forgiven, all is forgotten. Yung inyong mga banat sa akin nitong nakaraang mga taon, especially last year, yung pagpirma nyo sa impeachment last year, marami yun Kailan niya sinabi yan? Napakasinungaling nito. Alam mo, ilang beses na ito nag-quote ng mali-mali. Ano to, may problema ba sa tenga tong si Llamas? May problema na nga sa ngipin, may problema pa sa tenga. Gago! Parang wala naman ata ako narinig na ganun. O ini-imply si BP Sara Duterte na all are forgiven. Halatang hindi kilala si BP Sara Duterte. Sorry ha, halatang hindi mo kilala yun. Alvin, mga 260 yung pumirma, ay makakalimutan ko na at forgiven na yan kung hindi kayo pipirma sa impeachment ngayon. Oh. So may ganong hugot. Sinong emisaryo niya? Well, kung sino-sinong mga galing sa mga isang religious group, no? At Chismis. Putang ina, chismis lang pala. Chismis lang pala, be. Siyempre, yung kanyang mga usual suspects, yung mga minions niya na kumakausap dito sa mga kongresista at saka sa mga politiko. Pero siyempre, dahil 2.5 years pa yung gobyerno, sila naman yung may counter pressure dito sa mga kongresista, no? Kahit sabihin natin na, for example, may separation yung executive at saka yung kongreso, dalawang co-equal bodies, in the real world, may pressure yon na ituloy ang impeachment. Lalo na, sinabi nga ni Secretary Claire Castro, Undersecretary Claire Castro, na panito na wala nang intensyon yung presidente na hadlangan ang impeachment. Medyo political statement yon, sinabi nga last year. Opo. So, sa anong basa mo? Matutuloy pa rin yung mai-impeach pa ulit siya sa House? O mukhang malabo na with the announcement yesterday? Well, tingin ko sa Justice Committee papasayan in form and substance itong impeachment ni Vice President Sara. Tingin ko sa plenary, Kongreso, may tsansa na yan ay pumasa. Hindi yung 260 na pumirma last year, pero yung 1/3, yung 105, 106, tingin ko yun ay kayang maabot. At dun siya kinakabahan. Kaya finiframe niya ito, dinidikit niya sa impeachment. At ikatlo, sa Senado, tingin ko dun yung major battle. Dahil dun kasi kinakailangan 2/3 eh. Yeah. Kaya tingin ko dun medyo intense ang negosasyon. Ang sinasabi ng mga senador ay walang kinalaman yung dynamics sa Senado dito sa impeachment, no? Pero in the real world, again, ay medyo hindi totoo 'yon, no? Halimbawa, posible na mga miyembro ng minority ay kinakausap na para dyan sa impeachment, no? Siyempre, quid pro quo yan. Ano ba ang iyong pressure point? Ano ba ang iyong gusto? Kaya magugulat ka, medyo in spite dun sa napakaraming expose, napakaraming testigo, napakaraming state witness laban sa mga ilang senador, ay parang wala pang nangyayari doon. Boring mo? Gago! Totoo naman eh. Ang boring niya eh. Di ba? Tapos magaling daw na political analyst yan, hayop. Hindi kasi sabi ni Alvin, yung host, sabi, kahit daw talagang napapaliwanag sa masang-masa, walang manunood dyan. Sasabihin ko na sa'yo, walang manunood dyan. Una, ang bobo na ng analogy niya. Galing pa sa chismis. Tapos,
Halatang yung kulay niya, dugot, balat ng mga dilawan. Walang manunood dyan. Kayo lang nanunood eh. Totoo lang, kayo lang nanunood. Oh, isa pa, ito pa. At kaugnay po sa ikaapat Yan, na yan, impeachment yan. complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue, kausapin Apat po na. natin si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang umaga, Connie, and thank you for having me here. Ma'am, may mga nagsasabi sa timing daw ng pagkakahain ng ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, baka magkakonekta ho yan kasi matapos nagdeklara na nga, natatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 elections. Ano ho ba ang tingin nyo dyan? Well, we cannot comment on that, no? In as far as the Justice Committee is concerned, ang trabaho namin is to wait kung kailan ma-transmit ito sa Justice Committee and to conduct the same deliberation and evaluation that we had. Similar dun sa nangyari sa impeachment complaint against the president, no? As to whatever is the motive about the filing of the fourth impeachment complaint, we are totally unaware of that. Okay, pero sa nakikita ho natin, parang yung unang tatlo at ito pong pang-apat ay parang pare-pareho lang halos yung kanila pong na doon sa content ng kanila pong inihain for impeachment. Meron ho bang limitasyon o deadline sa bilang ho na maaari pang maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Under the rules, Connie, no, wala naman kasing restriction kung ilan ang pwedeng ma-file na complaint for as long as it is being filed within the reglementary period, no? We have to remember, hindi naman nagbago yung Francisco ruling, what operates initiation in as far as impeachment complaint is concerned is kapag may referral na sa Justice Committee. To this date, wala pang referral, no? I think the first 3 impeachment complaints were transmitted already to the Office of the Speaker. Ito namang pang-apat, perhaps nasa office pa ng Secretary General, but since wala pang nare-refer sa Justice Committee at hindi pa rin naglalaps yung 10 session days when the Office of the Speaker is supposed to include all this impeachment of complaints in the order of business of the plenary. So I think pwede pa mag-file ng impeachment complaint. Okay, Connie? posible ho ba daw na makaapekto kaya sa gagawing pagtalakay ng Justice Committee sa impeachment complaint laban kay VP Sara yung kanyang maagang pag-anunsyo ng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections, ma'am? I hope it will not affect, no? Kasi sana ma-realize ng mga members ng Justice Committee that this is a constitutional duty that we really have to face, no? This is not a question of gusto ba namin o ayaw namin. This is not a question of pro-administration ba kami o pro-Duterte ba kami. No. This is a constitutional duty na kailangang harapin ng members ng Justice Committee and ultimately by the members of all the members of the House when we already approve or disapprove the committee report of the Justice Committee. Okay, para naman ho dun sa Makabayan Block, taktika raw yung deklarasyon ni VP Sara para mapigilan daw yung pag-usad ng impeachment case laban sa kanya. Ganyan rin ho ba kaya yung nakikita ninyong sabihin sentimiento ngayon sa House? Connie, I am very concerned. Alam mo, di ba, ewan ko, tama ba ako? Ito yung naalala ko may utang daw di umano. Allegedly, may utang daw. Ito ba yun? Sa tingin ninyo mga kababayan, ha? Sa tingin ninyo, pag nanalo si VP Sara Duterte, ha? Singilin niya kaya utang ito? Aside sa pambababoy kay VP Sara Duterte, yung mismong utang mismo, singilin kaya nito? Ewan natin. My perspective is as chairperson of the Justice Committee, no? So regardless of the consequence of the pronouncement of the Vice President kahapon and regardless of the motive of the complainants behind this
four impeachment complaints already, di ba? Ang iniisip lang namin sa Justice Committee is for us to be able to do our duty in as far as the determination of probable cause supporting the impeachment complaint is concerned, Connie. Malinaw po yan. At may mga karagdagang tanong pa po ang aking partner na si Raffy Tima. Magandang tanghali po. Kung ano na po yung update dun sa tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara? Nabanggit nyo kanina na transmit na sa opisina ni House Speaker Bogie D. Ano na po yung susunod na hakbang doon? Yeah, so from the date of So, eto na nga ho, mga kababayan. Alam nyo, ito hindi naman po kaila sa lahat ng mga Pilipino na binaboy, tinarantado ng Kamara ang VP Sara Duterte natin, di ba? Talaga naman sinagad nila sa tingin ko, yung sinasabing ito bang ginawa ni VP Sara Duterte ay isang opensa para hindi siya i-impeach. Una, deserve nyo yan. I mean, deserve nyo ang Kamara kasi tarantado talaga kayo Deserve nyo na ganyanin dahil masama talaga kayo, hindi kayo para sa bayan. Tangina, taon-taon may allocation kayo. Sinong taong matino ang maaatim na mabawasan ng PhilHealth, mabawasan para may maibulsa kayo? Demonyo yun. Literally, you are murdering people because sa ospital, sila ho'y walang pampagamot. Diba? Dahil sa ginawa ninyong pagbaboy sa budget natin. Lahat kayo dyan sa Kamara na sumang-ayon dun sa budget na ganun. Pangalawa, even if sabihin na natin ganun, ako naniniwala pa rin ako na merong reason talaga si VP Sara Duterte para tumakbo. Kasi yung konsensya, alam mo, everywhere she goes. Eto, witness ako dito kasi ilang beses ko nakasama ito sa mga events. Yan ang kanyang bukang bibig. Yung pasensya na, nabudol ko kayo, pasensya na. Ilang beses niya yan sinabi. Personal, in a small group and a big group. Lagi niya sinasabi. Kasi, pasensya na rin tayo. Meron talaga tayong OFW na mga prangka. May mga prangka kasing mga OFW which is nakakatuwa. Because of you, yan tuloy, napilitan talaga si VP Sara Duterte. May mga prangka tayong OFW nabudol kami, ma'am, dahil sa'yo, ma'am. Kaliwat kanan Even nga sa mga comment section Diba, may mga nagagalit pa kay VP Sara Duterte na para bagang sinasabi nila, ma'am, dahil naman sa iyo, kaya natin napaupo itong walang kwentang presidente na ito Marami ako nakikitang ganyan. Sabi ko nga, walag na natin sisihin, wala tayong magagawa dyan. Kayo pa rin ang bumoto Even if in-endorse ni VP Sara Duterte yun, kayo pa rin na may hawak ng ballpen, hindi siya. So wag natin sisihin yung tao. Although, marami ang ganyan, which is I understand their feelings because antindi ng frustration Antindi nung yung frustration sa kanila. Kaya nga mga kababayan, this time, totoo talaga itong this time, totoo talaga yung sinasabi ng ilang mga political analyst dyan na maaaring ito'y paggaganti sa mga ginawa sa kanya o pagwa-warning sa Congress. Pero, ang pinakamatindi talaga sa tingin kong dahilan ay napagod na siya na marinig at masabihan na dahil sa in-endorse niya kaya nagkaganito ang bansa. Kaya hayaan natin bumawi si VP Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Hayaan po natin na gawin niya yung dapat niyang gawin this time. Pero meron pa akong isang analysis yun. Ito, matindi ito. Kaya dapat mandyan lang kayo. Tandaan ninyo, sinabi niya ito, galing siya ng The Hague. May nagsabi lang sa akin ito Hindi ko niya sasabihin kung sino. May nagsabi lang, sabi. Tandaan nyo, galing siya The Hague.
Hindi natin alam kung this time ba sumunod na siya sa kanyang tatay o sinabihan siya na it's time for you to run. You have no reason not to run. It is your responsibility to run. Di ba kaya nga sabi niya dun sa yung kanyang unang sinabi na talata sa Biblia, tayo'y nagpaplano, ngunit Diyos ang nag-ano sa atin. Maaaring sinabi ng kanyang tatay na kita mo sa lahat ng nangyari. Dahil sa'yo yan, at the same time, dahil hindi ka nakinig, baka this time makinig ka na. Hindi, may nagkwento lang sa akin ito. Hindi ito sinasabi ko, hindi ko sinasabing totoo ito. And maybe, isa yun sa mga dahilan. Baka sinabihan siya, it's time for you to run. Diba? It's time for you na mabawi mo. Yung ano. What do you think?